Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kaladkarin ka niya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Tunay nga po na walang hanggang pasasalamat ang palagi nating nasasambit tuwing tayo ay bumabalik at dumadalaw dito sa ating Minor Basilica of the Black Nazarene. Tunay nga po na sa ating ebanghelyo, mga kapatid, ipinakikita po ni Jesus ang kanyang pagkabahala sa kakulangan ng tao na kilalanin ang mga senyales ng panahon, signs of the times. Alam po natin kung kailan darating ang ulan o ang init. Subalit, minsan mga kapatid, hindi natin nakikita ang mga senyales ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Hinahamon po tayo ni Jesus na maging mapanuri at maging handa sa kanyang pagdating. Nalalapit na rin po ang Pasko. Marami sa atin ay excited na at marami ang paghahanda. Subalit, mahalagang suriin po natin, mga kapatid, ano ba talaga ang mas dapat nating paghandaan? Hindi masamang paghandaan ang mga dekorasyon, hindi masamang paghandaan ang mga regalo. Subalit, higit sa lahat, dapat nating paghandaan ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Isa pa po, mga kapatid, ay ang pagpapakita po ng pangunawa at pagkakasundo po sa ating kapwa. Yung una tungkol po sa signs of the times. Pangalawang punto po ng ating pagninilay, pangunawa at pagkakasundo sa ating kapwa. Bago pa tayo humarap sa hukom, ito po ay nagpapahiwatig na dapat tayong magkaroon ng malasakit at pagpapatawad. Huwag nating hintayin huling sandali upang ayusin ang ating mga pagkukulang at hindi pagkakasunduan.
Mga kapatid, ako po'y bumibisita sa mga may sakit at malimit ko pong nakakausap ang mga may sakit, lalo na yung may mga malulubhang karamdaman. Sabihin nating nabibigyan na po ng mga doktor ng taning. At ang kanilang mga nasa isip, alam nyo po ba, ang gusto po nila, yung mga kaaway nila, makasundo na nila. Yung kanilang mga nagawang masama, nais na po nilang maituwid sapagkat gusto nila ng kapayapaan, gusto nila ng pagkakasunduan. Mga kapatid, sa ating pangaraw-araw po na buhay, madalas tayong nagkakaroon din ng hindi pagkakaunawaan sa ating kapwa. Baka ang iba sa atin, marami tayong mga itinatagong sama ng loob. Minsan sa kapatid natin, minsan sa ating mga magulang, minsan sa kapitbahay, minsan sa mga taong nakasakit sa atin noon. Subalit mga kapatid, maaari po itong magdulot sa atin ng pagkakalayo. Ano po ang imbitasyon sa atin ni Jesus? Na nawa ay maging mapayapa at hanapin natin ang pagkakasundo. Piliin natin ang kapayapaan kaysa sa paghihiganti. Mga kapatid, hindi magdudulot ng kapayapaan sa ating puso kapag alam mong ikaw ay marami pang mga kinagagalitan. Palayain mo ang sarili mo sa bigat ng hinalakit sa puso mo. Ang aral po mga kapatid dito ay pagiging handa sa pagdating ng Panginoon. Yun ang una, maging handa tayo araw-araw. Tayo hindi lamang sa pagdating ng Diyos naghahanda, kundi sa pagharap sa ating kapwa. Paghandaan din po natin, hindi yung napakatagal, pati yung ngayon, paghandaan natin, paano ka haharap sa iyong kapwa at paano mo paghahanda ng pagharap sa iyong kapwa. Ang puso mo, punuin mo ng pagmamahal at pagpapatawad. Pagmamahal, pagpapatawad at pangunawa. Kaya nga po sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, dasalin po natin siguro ang ating intensyon na nawa Panginoong Jesus Nazareno, magkaroon po ng kapayapaan ng aking puso. Yung puso na maraming mga binibit-bit sa oras na ito. Ang iba sa atin ay may mga karamdaman, ang iba sa atin may pinagdarasal, yung ating mga mahal sa buhay na may sakit sa ospital ngayon, sa bahay. At ang iba naman sa atin ay may mabigat na dinadala, may pinagdadaanan na sa iba't ibang panig ng mundo, na sa iba't ibang panig ng probinsya. Bitbitin natin sa pong Jesus Nazareno lahat ng ating mga nasa puso at hilingin natin, mahal na pong Jesus Nazareno, pagkalooban mo ng kapayapaan at pagmamahal ang puso ko. Amen.